po ba kayo? Nakasama mo ngayon yung kapatid mo na tatalon, sasayaw at aawit sa Panginoon? Dahil dyan, sabihin mo nga, itodo mo na. Huwag mo nang tinipirin yung palakpak. Kung anong kaya mong ibigay ngayong gabi nito, yung ating mga katatayan nakita ko sa likod. Suwi-suwi lang kayo mga tatay. Para sa Panginoon. Kung ikaw na may kabataan at malakas na malakas, ibigay mo yan sa Diyos ngayong oras nito. Ayan mo ba? Ayan. Magsasaya ang lahat ng anak ng Diyos. Amen? Ready mo na ang sarili mo. Pinakamataas na papuri ang ibibigay natin sa ating Diyos na buhay. Magsasaya sa iyong nilikha, halin tayo ay sumamba sa Panginoon. Ito ang araw ng Kanya. Inuwa, may mag-asa na nagtalaan at ligaya. Ibang tumulang ang Panginoon, pinakamalaya. Pipiliin mo ang sumamba, pipiliin ko ang sumamba. Ano lang pagkakataon ay pipiliin ko, magpiliin ang Panginoon. Ito ang araw, ito ang araw, Panginoon, ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na iyong ginawa. Kaya sabay-sabay sa pagpupuri sa Diyos. Ano bang pagdaanan natin? Amen? Tumaan sa linis ng kabantaan. Di ba ganun pa o Panginoon? Ikaw ang aming tagapag. Pipiliin ko at sumamba. Pipiliin ko sa lahat ng sitwasyon ng aking buhay. Amen? Pipiliin ko ulit siya. Ito ang araw, ito ang araw, Panginoon, ito ang araw na iyong ginawa. Salamat sa akin ng Diyos. Ito ang araw na iyong ginawa. Napakaraming dahilan para purihin natin ang Panginoon. Amen? Maraming dahilan upang magpuri, sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Maraming dahilan upang magpuri, sumamba. Ako'y pinalaya, pinagpala, magsasaya. Sumama tayo sa presensya ng Diyos. Maraming dahilan upang magpuri, sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Maraming dahilan upang magpuri, sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Ito ang araw,
O Jesus, sa pag-ibig mo. Kung tinawag mo kanina, mas todo ngayon. Amen? Kasi habang binubulay-bulay natin ang kabutihan ng Diyos, lalabas ang tunay na pagpupuli sa ating lahat. Amen? We are worshipers. Amen? Sige po, sabay-sabay natin papakita kung paano tayo magpuri ng buong kagalakan sa Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay! Aking mamasdan, pagkalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sanahan ang pag-ibig mo, Jesus, ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Lahat sa Panginoon ang aawit. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Bigyan ng Diyos, walang ibang nagmamahal sa akin. Nakatulad mo, isa pa. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sabay-sabay tayo pumuli sa ating Diyos. Pagpasunukan o kahit di inaasahan natin ay lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat sa'yo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sabihin natin, buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na sa'yo. Itaas natin ang ating kamay. Parang ibang na. At sasabihin natin sa Panginoon, pasalamatan ka. Buhay ko na, aking purihin ka. Ay purihin ka. Na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa. Kundi masalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip. Kundi masalamatan ka. Salamatan ka. Buhay ko na, ang aming buhay. Ikaw, buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa. Kundi masalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pinakiwan nga natin ang ating kamay. Sige po, patuloy na po ang ating mga kamay. Woo! Glory belongs to you, Lord. Ang lahat ng papuri. Hallelujah. Ang lahat ng aming ginagawang pagpupuri ay para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. At naniniwala kaming hindi sayang ang anumang segundo, ang oras sa gabi nito. Dahil sa lugar nito sa apat na sulok, Panginoon, iisa ang aming itinataas
pinararangalan at sinasamba. Hallelujah. Naniniwala po tayong lahat na walang mahirap sa ating buhay. Amen po ba? Na ang lahat ng bagay ay parang luhin ng ating Panginoon. Higit sa ating kalingawan, higit sa ating karanasan,
Sa bawat araw, biyaya mo ngayon nararanasan. Walang oras na pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nilayan kapag ka ng tulad. Tayo lahat sa
dinideklara sa ating panguling awit ang kabutihan ng Diyos. Amen? Hindi kami mapapago na itaas ang iyong kabutihan. We will continue to proclaim your goodness and mercy. Dahil mahal ka namin, Panginoon. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Everybody sing, I love you, Lord. I love you, Lord. Sing from our hearts. Oh, your mercy never fails me. Oh, mountain, all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. Jesus, you have led me to the darkest night. In darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I am free from the goodness of God. And all my life you have been faithful. You are faithful, God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after. Let us declare the goodness of the Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With a life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With a life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Pwede po ba bilang ka-instrument? Pagsama-samahin natin lahat ng tinig natin sa oras na ito. Amen po ba? Sasabihin natin sa Panginoon, all my life, and all my life, ipupuloy natin ang lugar na ito ng ating tinig ng pagsamba. All my life, you have been so, so good. Every breath that I am able. Sa buhay na bigay mo, Panginoon. Habang kami humihinga, may buhay na taglay
Praise God! Hallelujah! God po ba na-bless? Amen! Thank you, Lord! At tunay nga ng bawat isa, pawis na pawis man tayo. Pero sabi nga, ang pawis na yan, patuloy na kinakount ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Sa oras na ito, patuloy po tayo sa ating gawain at nais ko rin po na i-welcome yung ating mga kapatid na iba pang dumating. So, sila po ay si Pastora Marivic Carbonel. Asan po siya? Ayun. Welcome po. Then, si Pastor Elmer Salvacher, sorry. Asan po si Pastor Elmer? Ayun, ang sarong ating pastor. Next. Si Pastora Marisa Salvachero. Okay, Salvachero, sorry po Okay, so Pastora Marisa. Nasaan po si Pastora? Ayun po, hello po. Next po, si Pastor Edmund Carbonel. Asan po siya? Ayan, ang isa sa ating mga pastor din, Pastor Aga Abalus po. Asan po siya? Okay, Pastora Juanita Arellano. Nasaan po si Pastora Juanita? Ay, Anselmo. Okay, pasensya na po. At medyo hindi ko po kasi talaga, sabi nga, hindi ko po kayo kilala at hindi nyo rin po ako kilala. At hindi po natin kilala ang isa't isa. Subalit, sabi nga po, hindi man tayo magkakilala sa pangalan. Subalit, ang itinataas natin ay walang iba, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus lamang. Amen? So, nais ko pong magpakilala po muna na bilang isa sa mga naglilingkod sa Panginoon, sa pangalan po ng aming church, mula po sa Morong Rizal, ang Fishers of Soul Victorious Christian Church. Yun po ang aming church at pinangungunahan po kami ng aming Bishop Juanario Kitali. So bakit po kami naririto? Upang itaos ang isang krusada. So, krusada po, ibig sabihin paghahayag ng kabutihan ng Diyos. Amen? So bawat isa po sa atin, sabi nga po, sa lahat ng ginagawa natin, ang sabi po ng Panginoon, humayo kayo at ipangaral ang aking salita. Hayaan nyo na makilala natin kung sino pa man po. Sino po yung first time na makadalo dito? Yung first time lang po na makadalo sa gawain. So lahat po pala, wala ng first timer. So lahat po alam na kung sino yung hinahayag natin. Pero naniniwala po ako, sa pagkakataon ito, meron at merong ihahayag ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ang mangungusap sa puso ng bawat isa. Amen? So sabi nga po doon sa ating tema sa program, the old has gone, a new has come. Ngunit bawat isa na sumampalataya sa Panginoon, bawat isa na nakipag-isa sa ating Panginoon ay isa ng bagong nilalang. Ang dati ay wala na. So, may pagbabago. Amen? Sabihin man natin, nandiyan na tayo, tinanggap na natin ang Panginoon. Subalit, meron at meron gagawin ang Diyos sa oras na ito. Amen? Naniniwala ba tayo? Parang ang hina. Naniniwala ba tayo? Amen! Gagawa ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah! So sa oras na ito, nais ko po muna na bigyan po na pagkakataon. Bawat isa po sa atin, meron po tayong pinanggalingan. Kung ano po yung tayo, yung dati nating pagkatao. Kung sino po tayo. Amen? Hindi po tayo lahat matuwid sa
ng ating Panginoon. Hindi po tayo lahat ay perfecto. Lahat po tayo may nakaraan. Amen? Kaya sa pagkakataon po nito, alam ko, nais ng bawat isa na marinig ang testimony natin. Kaya sa pagkakataon po ito, nais ko pong tawagin ang isa sa mga lingkod ng Panginoon upang ihayag ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, kung paano siya pinago, kung paano siya nagsimulang makakilala sa ating Panginoon, at kung paano po siya ginagamit ng Diyos hanggang ngayon nagpapakatatag para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Muli, palakpakan po natin ang isa sa ating mga kapatid, si Pastor Gilbert Miranda. Muli, ang kapurihan sa ating Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos. Salamat po, Pastor. Amen. Praise the Lord! Amen. Mukhang may pagkatog. First time. Pero nagagalak po ako sa Panginoon. Masaya, siyempre. For the first time, lubusin ko lang. Kumakyat. Pero basta, sasamantalayin ko lang pagkakataon. Salamat sa Panginoon at bumabati ako sa bawat isa po sa atin na pinagpalang gabi po. Sa bawat isa sa atin po sa ating Panginoon. Salamat sapagkat may mga ginamit na ang ating Panginoon para sa ngayong gabi makipagkaisa ako para purihin ang Diyos at pasalamatan. Salamat sa buwan ni Pastor Robert Bunyan. Nabanggit niya sa akin ang gawain ito na kung saan kanina pa lang sa ating pagpupuri ay talagang nadarama ko na yung kapangyarihan kumikilos sa pamamagitan ng ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kanina gumagawa si Pastora yung natin ng magandang gising po natin ng program. At ibinibigay ko yung kung sino yung pwedeng magpatotoo sa kapurihan ng Panginoon. Biglang natugpo, bigla pong nagkaroon ng parabang hindi ko may paliwanag na bukso ng aking damdamin. Kaya't naalala ko yung buhay ni Propeta Isaias nung naghahanap ang Panginoong Diyos ng magiging bibig niya. Ngunit ang tugon ng Propeta Isaias doon ay, andito po ako, Panginoong Diyos, suguin po ninyo ako. Kaya, salamat sapagkat sa katulad ko, maaari po, hindi po ninyo ako kilala at talagang hindi. Pero sa buhay po ni Pastor Danny, kilala po niya ako at kilala niya at alam niya kung saan po ako galing. Na kung saan sana ay, kumbaga ay sa classified ng buko o neo-reject na. Subalit, katulad ng ating pong inawi, kaya ganun na lamang aking puri at sinasabi niya doon, walang imposible sa'yo. At salamat din sa lingkod ng Panginoong Diyos. Nire-remind ko, Pastor, salamat. Sapagkat noon sa lansangan, masasabi rin din may dala akong bahagyang siga ba? At ultimo nga yung lingkod ng Panginoon parang wala na akong natitirang respeto. Subalit nakita ko ang katangian na noon nakilala ko ang Panginoon, ganun palang katangian ng ating Panginoon sa isang matuwid na lingkod ng Panginoon.
napagkus, kainipan niya ako o i-reject niya ako sapagkat napakabaho yung hininga ko na halo-halo ang amoy ng alak o anumang mga bisyo diyan. Noong pinara ko sila sa gitna ng kalsada, sila nila pastor. Basta maraming mga pastor. Isa na doon si Pastor Rick. Tanda ko yon na sagon. Subalit binabaan nila ako. Sa halip na ay ganyan ako ni Pastor noon, tanda ko dahil noong binabaan niya ako parang nangatog yung tuhod ko, nakako parang nagkaroon ako ng konting takot. Ganun pa man, pinanalangin niya ako. Salamat sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng panalangin na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos para sa panalangin ng kanyang tao, ang lahat ay walang imposible. Kaya, praise God, nangusap ang Panginoon isang gabi. Nakainom man ako, ngunit hindi ko alam na yung gabi na iyon ay hindi ko may ilagay sa aking kaisipan kung bakit nagkaroon sa aking kaisipan ang na isipin at pag-aralan sa pamamagitan ng aking pagpikit. Nakita ko ang nangyayari sa aking kapaligiran na tila ba nagkaroon sa akin ng tanong na ano kaya kung sa akin mangyari ang mga bagay na yun, kakayanin ko kaya? At saka mayroon pa yung isang panaginip ko na tila baga andyan na yung pulis na ang sadya niya talagang babarilin na talaga ako sa panaginip ko ay talagang shoot to kill. Pero sa totoo lang, ang ginawa ko sa panaginip ko doon, talagang lahat itatago ko sa putikan para hindi ako makita. At noong umalis yung pulis sa panaginip ko, nung nagising ako, pagod ang pakiramdam ko sa pakikipagtakbuhan para makatakas lamang doon sa pagtakip sa akin. Praise God! Hallelujah! At nung kaumagahang iyon, naalala ko yung panalangin. Naalala ko yung ginawa ko dahil andyan si Mrs. na nagkwento sa akin na para bang kapapain ka kuna na. At ganun ang ginawa mo. Noon ko nalaman yung mga pinaggagawa ko na talagang nagkaroon sa akin ng pagsisisi. At buong maghapon na iyon, para bagang wala ako sa aking sarili. Na maraming katanungan yung nailagay sa aking isipan na hindi ko kayang hanapan ng tanong. Subalit, salamat sa Panginoon sa buhay ng mga ginamit niya, mga kinasangkapan niya. Isa na roon yung itinuring din ni Pastor Danny na magulang sa pananampalataya na nung nabubuhay pa, Bishop Alipio. Salamat sapagkat ipaniliwanag nila sa akin kung ano yung tunay na kahalagahan ko para sa kanyang kapurihan. Praise God! Hallelujah! Sapagkat sa pagkakataon na ito, naging katulad ni Aaron na dati naging Moises, dating Moises na hindi marunong magsalita. Magsasalita man, subalit nasa espiritu ng alak o kalasingan o anumang mga bisyo dyan na ipinagbabawal. Pero ngayon, hallelujah! Kay saya-saya at walang katumbas na
kagalakan sa aking puso na ngayon naging Aaron na. Naging Aaron na marunong na rin magsalita. Praise God. Hallelujah. Kaya hinahamon ko o encourage ko. Alam kong malinaw ang salitang ito. Kasi nung nagpo-practice o warm up pa ng music kanina nung nandoon pa tayo sa tulay, naririnig ko na malinaw yung delivered ng ating sound system. Kaya mga kapatid ko kay Kristo na hindi pa pinapahalagahan ang paanyaya ng ating Panginoon at kanyang ni-offer na kaligtasan. Hallelujah! Naniniwala ako na naririnig nyo ito. Naway, huwag mahuli ang lahat. Sabi nga sa aawitin, huli na ang panahon ng mga luhang yan. Pagkat matuwid lamang ang pinili ng Panginoon. Kaya, kapatid, alam ko naririnig mo ang salitang naway makapagbabago sa iyo ng isipan. Inaanyayahan ka ng Panginoon. Katulad ko, hindi tinitignan ang Panginoon kung gaano tayo karumi. Bagkus, hallelujah, yung ating paglapit sa Kanya upang isuko natin ang ating buong pagkatao. Nasabi ni Apostol doon sa chapter 3 verse 7 hanggang sumusunod. Ngunit dahil kay Kristo ang lahat ng bagay ingkas, kumbaga, Ilocano ko, ingkas pangarigan ko nga awan iti halaganan. Ulitin ko nga, parang nagkamali ako, Pastor. Ngunit dahil kay Kristo ang lahat ng bagay ay tinuturing ko na ngayong walang kabuluhan pala. Makila, kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala ko kay Kristo. Kaya, ang sabi nga ni Pastora kanina, sino mang nakapagkaisa kay Kristo ay bagong nilalang na at wala na siya sa dating pagkatao. Purihin ang Diyos, hallelujah, sa kanyang lingkod, Bishop. Bagaman ang nakasanayang tawag sa iyo ay Pastor, itinuturing kitang magulang sa pananampalataya, bagamat iisa yung ating Ama sa pananampalataya. Salamat dahil naging magulang ka sa aking pananampalataya at salamat sa mga panalangin mo para sa akin. At ngayon, ipinagmamalaki ko po ang ginawa ng ating Panginoon sa buhay ko, na kung dati noon ay ang pinapahalagan ko yung aking mga pangsarili, yung aking araw na ayaw kong masayang, pero pinuksan ng Panginoon ang aking mata, pinakita niya sa akin ang kahulugan ng tunay na buhay. Kaya ngayon, kung noon, abala ako sa lahat ng bagay, ngayon, kunting trabaho, hindi naman yung ako'y, pero nahalata niyo siguro, medyo malalaki yung mga kamay ko dahil batak sa trabaho. Hindi man ganun yung double time ko upang maibigay yung panustos sa aking pamilya, subalit andyan ang Panginoong mayaman at sagana na nagbibigay ng pangangailangan ng aking mga anak. Hallelujah. At ngayon, ako po'y panatag sapagkat alam ko na ang plano ng Diyos ang siya ko nang nililakaran sa pagkakataon nito. Amen. Dahil yun po ang isang pangako niya kay Jeremias
na siya ko pong isang pinapahalagahan. Hallelujah. Susulitin ko na 3 to 5 minutes, sabi ni Pastora, pero isa pa. Susulitin. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, sa pagkakataong ito, naway ang mga hindi pa nakakasiguro, bigyan natin ng kahalagahan. Higit sa lahat, ang paanyaya ng Panginoon, sapagkat kung atin siyang makikilala, ang lahat ng bagay, kung nasa atin ang simpatya at pabor ng ating Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng takot at magiging panatag yung ating mga buhay dahil may Diyos tayo na sa lahat ng bagay, siya'y ating magiging sandigan. Kaya, praise the Lord, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan rin niya ako ng karapatan upang sa ganoon ay mag-ani na rin sa kanyang bukirin. Hallelujah! Sa pamamagitan ng kanyang pagtitiwala sa akin ng maliit na iglesia, naway mangyari ang plano ng Diyos sa iglesyang iyon. Kaya walang ibang aking pupurihin kundi ang kabutihan ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat po, Pastor. At salamat po sa bawat isa. Salamat po sa mga butihing pastors po natin. Pastor Paul, salamat sa buhay mo. At salamat po sa bawat isa. At binabalik ko. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Salamat po, Pastor, sa magandang testimony at tunay nga na kapag Diyos ang kumilos sa ating buhay, may pagbabagong mangyayari. Amen. Hallelujah. So, salamat po at muli, tayo po ay tuloy-tuloy sa ating mga gawain at hinanayan ko po muna ang mag-i-special number, ang church po ng Miracle Revival Church, di Mabuno. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ay, magagandang dilag. Okay. So, isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah! Welcome po. Okay, welcome po sa lahat ng mga bagong dating. Kayo po ay
maraming salamat po sa ating mga dalaga na tunay na ginagawa ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa pagkakataon po ito, isa pa pong testimony ang ating maririnig. So, nais ko pong tawagan, inayan po ang ating Bishop Serapin Paz para po ipatutuloy po ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. So, yan po ang ating Bishop. Muli pa lang po natin ang Panginoon! Hallelujah! Ay. Haba, diba? Siyempre. Muli po, magandang gabi po sa inyo lahat. There is always a divine purpose bakit po kami narito. Amen? Amen. Isa sasabihin ko sa inyo, if you walk with God, you will never be lost. Amen. Amen? Sa ating pong buhay na ito, ako po ay mag-50 years na po sa gawain ng Panginoon. At bata pa ako ng mga kilala po sa Panginoon. I am a widow, 11 years na ako widow. Ako po, papakilala mo na niyo ako sa inyo. Ako po ay widow, 11 years. Ako po ay may mga anak na nasa US. US na po lahat sila, US citizen. Ako po rin may papel sa US po. Ngayon po, sila po ay puro pastor po ang aking pamilya. Isa lamang po yung anak ko, pero mga apo ko at lahat po sila ay pastor po sa Amerika. Lahat po sila ay pastor, pero may mga trabaho po sila, mga engineer po yun. Pero sa Amerika po ay hindi po pwedeng nakaliway. May trabaho po sila, puro engineer po yun. Yung isang ako po doon ay isang nurse sa Amerika, sa Twitter. Kaya nga po, lahat po sila ay nakikita po sa Panginoon. Kilala ko po rito, si Pastor Robert Rockerman. Tapos ito po kami tumutuloy sa bahay na sa ngayon. Si Pastor Danny Spiraro. At mga po mga kilala ko lang dito. Sila po nag-invite sa amin makarating po rito. At ang kasama ko po ay si Isla Santoni, si Bishop Mario Tali. Harapakan po natin siya po. Ang kanyang pamilya, anak po niya yung papawin ng kanya. Ako po ginamit sa kanila ng ma-ordain po sila. Sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, at ang namin po ay naglilingkod sila lahat po sa Panginoon. Sa buhay ko po ito sa paglilingkod sa Panginoon, no time na po ang paglilingkod sa Panginoon. Paglilingkod sa Panginoon, ang nalalakat po, kayo po ay nagtitiwala sa Diyos. Kapag po kayo ay tinawag ng Diyos, tandaan po ninyo God can supply all your needs. Amen. Para pa kanino ang Panginoon. Iyan po ang mga tinawag ng Diyos. Marami po pag po talagang naghakiat na niyo yung calling. Dapat alam po natin kung tayo talagang tinawag ng Diyos sa paglilingkod sa Diyos. Wala po kung baka po. Akala ko ng iba, ang pagpapastor ay madali, no? Basta ka lang ng Biblia, makakuha ka ng ilang verses, pwede ka lang magturo? No, hindi po. Ito po ay talaga na nahihigit po kayo ng mga revelation sa Diyos, mga bagay kung paano kayo nangalaga ng kanyang tupa. Pag po kayo nangalaga ng tupa, huwag po ninyong, huwag kayong gagawa ng mga bagay na makakasira sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Marami na po nakilala ng mga kilala, lalo na sa Amerika, na mga greatest Christian na po. Pero nahulog po sila, alin lang may sunahin. Pero nahulog po sila dahil sa pera at sa buwan. Nakukuha po ba natin? Huwag na huwag kayo pag tinawag kayo ng Panginoon. Nakapokus lamang kayo sa Diyos. At makapaglapit kayo ng maraming kaluluwa sa inyong pagkakas.
Ako po bilang bishop po, overseer na po lang ako ng church. Meron po kami church sa dami ng kababuti sa Union. Pagkatapos po ay nagtatayo kami doon sa Kamarao, Ilocos Sur, ng church. Pagkatapos po, yung brother ko nakasama ko rito, nagpikot po siya. Baka next month po kami nasa Bicol at magkakaroon kami ng evangelism po doon. Kaya nga po makikita ninyo ang gawain ng Panginoon. Pag po kayo tinawag ng Panginoon, maniwala po kayo sa akin. They will supply all your needs. Amen. Lalo na sa panahon ito, napakamahal po. Sa krudo lamang, pagpunta mo namin dito, napakamahal po. Hindi po ba? Pero alam namin at alam na po ang Diyos ang magsusupply. Kaya sa buhay natin ito, lagi po sinasabi niyo po kung papakahaba ng testimony, talaga po marami ang tinawag ng Panginoon. Basta masasabi ko lang sa inyo, bukas po ay agawin na kami. Pauwi na po kami. Pauwi na po kami sa Rizal. Bali 4 days po kami dito. Pero anyway, at kami po ay nagpapasalamat at muli kami nakarating sa dakong ito na nakasama po kayo. Sana po ay tayo lumakad na laro po nakasama natin lagi ang Panginoon. Amen. Kaya nga, ulitin ko ang salitang ito, walking with God, you will never lose. God bless you all. Amen. Salamat po sa ating huling Bishop Serafin Paz. At sabi nga po doon sa aklat po ng Mateo chapter 5:6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Amen? So pinagpala daw po, mapaalad yung mga may pagnanasa, pagnanais na magsunod sa kalooban ng Diyos. At itong ginagawa natin ay isang way sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpaalad ka, kapatid, narito ka! Hallelujah! Kung sa oras na ito, alam ko, sabit lang po tayo na makarinig ng mensahe ng Panginoon. At sa pagkakataon po ito, handa na po ba tayong mapusok ng salita ng Diyos? Parang mahina pa. Handa na ba? Parang humila lalo. Parang ayaw. So, minsan pa tayo po ay nanayahan na manatili po sa presensya ng ating Panginoon at anumang mensahe na nais ipapatid ng ating Diyos sa ating. Absorb po natin, tanggapin po natin. Arihin po natin pagtuturo, arihin po natin ito na isang napakalaking pagpapala at katagumpayan sa atin bilang anak ng Diyos. So, are we blessed? Amen. Alam po, majority dito, na dumating dito ngayon gabi, ay mga lingkod na ng Diyos. Amin po ba doon? Sa tingin ko po doon, yung mga dumating po dito, ang purpose po at layunin ng ating pagparito sa lugar na ito, kami po ay makabahagi ninyo at maging katuwang po ninyo sa pagpapalaganap o buting balita na kaligtasan. Kami po, papakilala ko muna ang aking sarili sa inyo. Maaaring ba po ay ilan ako, subalit gusto ko yung pakilala ng aking sarili. Ako po si Pastor o Bishop Junario Garcia Ctale, ang head po ng FSBCC, Jesus of Soul Victorious Christian Church International Incorporated. At kasama ko po ang family ko. Ang aking sister wife, pwede tumayo ka, sister. Siya po yung aking pong girlfriend. Ayan po. Na naging asawa ko na ngayon. Kasama ko rin po ang aking mga anak. Ang layo po nila. Kaya hindi ko na po sila isa-isa yung napapakilala sa inyo. Yung pong ating pong
Layo. Lead guitarist, yun po yung akin nag-iisang lalaki. Ano po, ito po siya likod sila lahat, kakalipong sila. Yung pong aking apo na isang keyboardist dito ay ang aking apo na anak po ng ating sangleader. Ang ating pong sangleader kanina ay si Termenet Dumo at ang kanyang asawa ay ang ating pong drummer Amen. kanina. Ang ating kasama dito sa kanan na keyboardist din po natin, ang ating kapatid from Laguna, si Sister Odette de la Torre. Sino pa ba? At ang huli, yung pinakang-poging bishop sa lugar na ito. Hindi ko nagpapakilala sa inyo kasi alam niyo siya. O sino siya. Lamang-lamang siya ng isang paligo sa akin. Kaya po siya, mas pogi siya. So mga kapatid ko, alawin niyo na mag-deliver sa inyo ng walang God. Na kung saan ang ating topic, ang ating team sa gabi ito Hello ay po isa-isa sa mga nanonood. na ibibigay sa atin. Sayang po, naliwan po namin tarpaulin na nandun po yung ating team. Ano po? But anyway, sa tulong ng ating Diyos, gusto kong maglingkod sa Kanya ngayong gabi at maging kagamit-gamit para sa Kanya. Ulihin natin ang ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Amen. Hallelujah. Ulitin ko po, kami po ay narito, hindi po ninyo kami katunggali, hindi po ninyo kami kakompetensya. Kami po ay katuan ninyo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. Ulihin ang ating Panginoon at pakipunta ka nga dito at hindi ko ma-ialis ito. Net. Sa katotohanan mga brother and sister, ang gawain ito, bago na isa katuparan, ito po ay nung pang nakaraang taon po natin, hinihingi sa Diyos. Naalala ko po yung kung nag-anniversary ang samahan po ng mga kapasturang Damayan. Nandito po ba ang mga kapasturang ng Damayan? Pwede po ba tumayo ang lahat ng kapasturang ng Damayan? Pwede po ba tumayo? Para makita po natin lahat na nakabilong sa Damayan. Amen. Sige po, lahat po na nakabilong sa Damayan, ilan po sila? Parang limalaan yata yung tumayo. Okay, salamat po sa inyo mga kapatid ko. At doon ay ating pumiling sa Lord. Ito yung muna po nating meeting. At kami po bilang taga Rizal. Sa Morong Rizal po kami galing. Sabi po ng ating puting bishop, Sir Pilipas, na aking ama sa pananampalataya at siya rin po yung nag-ordain sa akin. Ano po bilang pastor at bilang bishop. So mga kapatid ko, pinayagan ng Diyos na mangyari ang gabi nito. Hanggang hadlang, kaming naranasan, masalimot po. Pero dahil nais po ng Diyos at pinayagan ng Diyos ang gawain ito na nagsimula sa panalangin sa ating Panginoon, alam ko, ito'y magkakaroon ng katuparan. At natupad sa gabi ito sa ngalan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. So mga brother and sister, mga pastor na aking pong makamanggagawa sa kasama ng ating Panginoon, ang team po natin, ito po, new creation has come, the old has gone. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. At alam po natin lahat, common verse po ito, lalo sa mga kapastoran, lalo sa mga believers. At ito po ang ating pong subtitle ngayong gabi. The harvest is plenty, but the laborer are few. From the Luke chapter 20 or chapter 10 verse 2. Buong whole chapter ng Lucas. Ito po. Ang sabi ng ating Panginoon, ang anihin ay hinog na. Amen. Ang anihin ay hinog na. Maraming anhin, subalit kakaunti ang magagawa. Idalangin niyo sa Ama
na magpadala siya na magagawa para sa atin. Ubasa ng Panginoon. Amen. Sa ating pong kapaligiran, sa ating pong ginagalawan, mga kapatid, bakit po natin? Sa panahon nito, tunay napakarami ang aanin, subalit kaunti ang magagawa. Kaya kinakailangan po ng ating Panginoon na maraming tutugon, maraming magkukumit as a pastor, pastora, maraming magdidesisyon na sila paggamit sa ating Panginoon. Amen. Maraming kikilos at tutugon sa tawag ng ating Panginoon. Sa pagkailangan ng Diyos, ang maraming magagawa pag malapit na ang takdang panahon. Amen. Babasahin ko po sa inyo ang ilang talata. Marcos 1:15, kung mayroon pong titignan sa inyo mga kapatid ko, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos. Kaya't magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Amen. Marcos 1:15. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Malapit na ang takdang panahon. And the last generation, nasa ating kapanahonan, hindi yung huling panahon na natin tayo, nasabi sa mga kasulatan, sa huling panahon ay mabiyagat ng kahirapan ng mga tayo magiging kasarili, ay biging sa salapi, mga mapusok, walang katutubong panibig, walang turing, walang taros, gahaman sa salapi. Mahilig sa kalayuan. Mga kapatid ko, yung panahon ito, nakikita natin, kahit sa ating mga mahal sa ating bayan, ito po ay nangyayari. Kung kaya mga kapatid, sino po ang nangangailangan o sino at kanino pinatutungkulan ang talatang ito? Nasay po rito, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, malapit na maghari ang Diyos. Lapit na. Pwede sabihin mo, Bishop, ang sabi sa Bible ng ating Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin ang mga puso. Right? Tama. Wala doon, wala dito. Wala sa Mandaron. Kundi ang pag-aaral ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay nasa ating mga puso. So, bali yung sinasabi po ito mga kapatid, ay yung pagdating ng ating Panginoon. Naniniwala tayo lahat sa rapture. Lahat ng believer, naniniwala dito. Tama ba? Amen. Hello? Naniniwala po ba sa rapture? Amen. Amen. Tayo po mga imalalaman. That's right. Ang namin na magpangyarihan sa lahat ngayong gabi, kami po kayo tapakumbaba sa iyong harapan. Aming sinasakdig ang gabi ito para sa iyo. Ikaw ang mataas, ikaw ang maparangalan, ang iyong dakilang pangalan. Yes. Kami ay mababa, Yes. mahayag ang iyong salita. Dinadalain ko, Panginoon, ang salita mo po ay lakipan mo ng iyong kapangyarihan. Dinadalain ko, Panginoon, na maging bukas na aming pakinig sa gabi ito. Dinadalain ko, Panginoon, sa iyo, na ang mga lingkod mo na natin, Panginoon, iniwan ang tahanan nila, ang kanilang trabaho, ang kanilang mahal sa buhay, alang-alang sa iyo. Yes. Ikaw may pangako, tatanggap sila ng isang dami na pagpapalan. Thank you. Sila na nag-iwan ng lahat sa kanila, Panginoon, alang-alang sa iyo. Salamat po, Diyos, na kami nakarating sa lugar nito ng maluwalhati. Yes. Pagaman ang daming pagsubok kami hinarap. Maraming salamat, Panginoon, na ito ang huling gabi na kami, Panginoon, ay makapangarap ng ikabahagi nila sa lugar nito. Dinadalay ko po sa iyo mula ang umpisa. Sugo po ang ipong banal na Espiritu sa aming kalalinan. Amen. Iribil mo, Panginoon, sa amin. Ipahayag mo sa amin, Panginoon, ang mga bagay na sinilita ay Panginoon at mga bagay na darating. Amen. Maraming salamat po. Ngayon ko pong ibinabalik sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Amen.
Sige po, natin tipunin ang ating palakpak sa ating Panginoon. Saan po nagsimula ang business episode? Ano po, gusto ko pong nagaling po sa inyo kung saan kami nagsimula. Nagsimula po ang pangalan ng business episode. Ito po ay ibinigay sa akin ng Panginoon sa aklat ng Lucas 10. Na kung saan mga kapatid ko, ang sabi ng ating Panginoon, anak kayo, huwag kayong matakot. Mula ngayon, mga tao na nanguhuli sa halik na isla. Tumatak din sa puso. At yun, binigay sa akin ng Panginoon na maging pangalan. Kaya ang aming o ating, ano po, na pangalan ng iglesia na aming pong pinaglilingkuran, na ngayon po ay kasama po namin kayo, ay galing sa aklat ng Lucas. Sa mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, alam ninyo ang salitang ito sa aklat ng Roma 1:16. Ang sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, Amen. ang mabuting balita. Ibig sabihin. Hindi ko ikinahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng lahat ng sasampalataya. Amen. Amen? Sa una natin binasa, ang sakay po rito mga kapatid ko, paniwalaan ninyo ang mabuti o magandang balita. Iisa rin po ito. Sinasabi rin po ito sa aklat ng Roma 1:16. At para naman sa mga lingkod ng Diyos, ang kanilang tugon, ang ating tugon, ang sabi ni Pablo ay ganito, Roma 1:14, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao. Nais ko po na ibigay ito sa inyo. Bakit? Kinakailangan po kung ano sinabi ni Pablo, makuha natin, maunawaan natin. Ang sabi niya ay ganito, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi sibilisado, sa mga marunong at sa mga hindi marunong. Mga kapatid ko, tayo ang mga lingkod ng Diyos. Hindi natin inaari na tayo walang pakialam sa isa't isa. Katulad ni Pablo, na sa puso niya, pinali niya, accountable siya, o may pananagutan siya sa lahat ng mga tao. Remember sa aklat ng Ezekiel, chapter 3, verse 8, makita po natin doon, nung nakapag-usap ang Diyos. Sinasabi ko sa masama na siya mamamatay sa kanyang kasalanan, subalit, kung ito hindi mo palalahanan, mamamatay nga siya sa kanyang kasalanan. Subalit, ang dugo niya ay hahanapin ko sa iyong kamay. Mga kapatid, ito isang malalim na obligasyon ay binibigay sa atin ng Panginoon. Yes, Lord. Sa mga lingkod ng Diyos, sinadyarin po tayo sa salita niya na kung saan tayo po na naglilingkod. Alisin po natin yung takot, yung hiya, yung agam-agam na baka walang makinig sa atin, baka walang maniwala sa atin, na baka tayo ay di pakinggan ng ating pupuntahan kung hindi tayo papasukin ng ating pinakato. Mga kapatid, kumilos ka lang, iakbang mo lang ang paa mo. Sa oras, lalabas ka ng bahay at sinabi sa Lord, Lord, tutubo naman. Wala kang gagawin kung hindi salitain ang kanyang salita. Bahala ang banal na espiritu na kumilos sa puso ng mga tao. Amen. Hindi mo yung trabaho yan ng Diyos. Ang gagawin mo lang, mahambang ka lang. Gagamitin mo lang yung labi. Ang iyong kamay ikakatok sa mga pintuan. Kapatid, papalag kayo, nauna kayo, mga panganay kayo. Paano na yung iba? Paano na yung iba nakakakilala? Paano na yung ating mga mag-anak, yung ating mahal sa buhay, yung ating mga kapatid? Hindi po lahat na narito. Buong pamilya niya, nakatulad po sa akin, ay naglilingkod sa Panginoon. Ako po, nung una, nag-iisa lang po ako na nakauna ng nakakilala sa amin. Sumunod na pangalawang linggo, sumama po ang aking asawa. Sumunod na pangatlong linggo, sumama ang aking mga kapatid. 3 taon, bago po na kumbinsi ang aking father at ang aking mother. 3 years po sila nag-pray. Kapag lumabas na ng mga sulatan, mga kapatid ko,
Bubunutin ng aking tatay yung kanyang itak sa dingding. Sabi niya sa akin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Tinawag ako ng aking nanay. Sabi niya, anak, tigilan mo na. Huwag mo na munang basahan. Huwag mo na munang sabihan ng tatay mo. May po ako ng tatay mo. Ang ginawa ko po, idinalain mo sila sa Diyos. Dinihin ko sa Panginoon. Kabuksan ng Panginoon ang puso ng aking mga magulang sapagkat sila'y mga moderato katoliko. Sila po yung mga moderato sa simbahan. Walang problema doon. Kaya lang ako, talagang dinihin ko sa Panginoon na sila man ay makasama ko sa paglilingkod sa Diyos. Ibinigay ng Diyos yung aking hinihingi hanggang sa pumikit ang aking mga magulang, pumikit ang kanilang mata na naglilingkod sa Panginoon. Ang aking kapatid na lalaki, masyado po siya talaga na against akin. Kapag nagbabayad study kami, baka hindi niyo pa naranasan mga kapatid ko. Biglang papasukin kami sa bahay namin. Ituturo ako, iiyan ako sa maraming mga tao na kasama namin nagbabayad study. Yuyuko na lamang ako, sabi ko, Lord, patawarin mo siya. Hindi niya alam kanyang ginagawa. Tinis ko po yun. Dumating ang time. Wala akong kasalanan ako ginagawang masama. Pero doon, mga kapatid, ay, kung bakit siya galit na galit sa akin. Nung malaman ko lang, siya pala ay mayroong medium power, antingan. Kaya pala yung nasa espiritu na sa kanya ay galit sa espiritu na sa akin. Sapagkat ang Diyos na nasa akin, ang espiritu na sa akin ay ang espiritu ng Diyos. Sinatry niya, natigilin ako na magsayang ng salita ng Diyos, pero hindi nanalo ang kaaway sapagkat bandang huli, bumaba ang aking kuya. At sinabi niya sa akin, Mario, ikaw na bahala sa mga pamangkin mo. Ikaw ang pinakikinggan nila. Bahala ka sa kanila. Inamin niya na hindi niya kaya ng disiplina. Pero nakita niya yung bunga na kung saan, dahil sa Panginoon, sumusunod ang ating naman sa buhay. Dahil sa pangyarihan ng Diyos. Kaya mula ng mga kapatid ko, talagang niligay ko sa sarili ko na ako po talagang hanggang sa aking kamatayan, hanggang sa ako po imanda, hindi po ako alis sa paglilingkod sa ating Panginoon. At kailanman, mula nang makilala ko ang Diyos, nakakilala ko 1985, naglingkod ako sa Panginoon, naging missionary. 1987, missionary. 1987, hanggang sa 1994, pero po ako training pastor. 1994, hanggang sa year 2000, ako po nag-ganda ng gawain. Nang ako'y ma-order sa pastor, 2003, ako po'y magsimula. Nang magkaroon ng credential as a pastor. Hindi po ako kailanman tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ko kailanman ibinaba ang aking sandata. Hindi kailanman sumabi sa isip ko na ako'y kumagsen sa araw na linggo para parangalan ng Diyos. Maraming opportunity, maraming offer, pero nasa puso ko. Ang ikapitong araw ay para sa Panginoon. At ang aking pamilya sa ngayon, mga kapatid, aalis ako sa mundo ito. Iiwan ko sa kanila ang pamana, hindi lupa, hindi bahay. Wala ako niyan. Ang iiwan ko sa kanila ay ang kayamanan ng pananampalataya nila sa Panginoon. Ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, katrabaho, kakilala, kaeskwela, mga kapatid, sila'y hilog na. Kailangan na lamang sila ay i-harvest. At kaya tayo lalaginaw ng Panginoon. Tayo sa mga kamay natin, tayo gagamitin ng Panginoon para sila ay tipunin para sa kaluwagi ng pangalan ng Panginoon. So, tingnan po natin sa pagsusunod. Alam po natin ang kaligtasan ay natatamo. Hindi sa pagtupad, sa pagsunod, sa mabuting gawa.
Alam natin yan na kaligtasan ay natatanong natin sa magitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat isa lamang ang ibinigay na pangalan dito sa silong na langit na sukat natin ikakaligtas. Walang iba kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sa pangalan lamang ng ating Panginoon, kaya natin po tayong lahat dahil sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Minsan po muna, lalayo po muna ako dito. Mga kapatid, ito po challenge sa atin. Ano po? Challenge lang. Alam ko, iba-iba po tayo ng church na pinaglilingkuran. Alam ko po, iba-iba ang ating mga pangalan. Pwede po ba sabay-sabay tayo? Isigaw ninyo yung inyong mga pangalan. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Ang mga pangalan natin ha. 1, 2, 3, go! Yan. Ulit nga. Isigaw po natin yung pangalan natin. Huwag na kayo hindi natin dito. Pangalan na. 1, 2, 3, go! Wala ko naiintindihan. Isigaw nga natin ang pangalan ni Jesus. 1, 2, 3, go! Ang linaw, ang liwanag. Siya lamang natin itataas. Amen. Narito po tayo lahat dahil sa pangalan ni Jesus. Natin tayo. Kung yung sarili-sarili natin ang ating dadalahin, ang yung sarili-sarili natin katawan o yung mga pangalan ng church natin, hindi tayo magkakaintindihan. Kung yung mga doktrina natin ating dadalhin, hindi tayo magkakaintindihan. Magkakaintindihan lamang tayo dahil sa pangalan ng Panginoon. Amen. Dahil iisa ang ating Panginoon. Iisa ang Diyos at iisa ang ating Panginoon. Ang Panginoon ninyo na taga rito sa Dipaco lang at ang Panginoon namin na taga Rizal sa Morong ay iisa. Amen? Amen. Hallelujah. So kung dumako rito mga kapatid, hindi ako lalayo sa ating subtitle. Napakaraming aanin, ngunit kakamti ang magaan. Idalangin niyo sa Ama ng padarasya ng mga magaan. Umayon kayo. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Nakalala niyo mga kapatid ko, ang ating Panginoon ay mayroon siyang 12 alagad. Tama ba? Hello? Mayroon siyang 12 alagad. At sa bandang huli, ang buhay ng ating Panginoon, yung isang alagad, ay medyo nagkamali pa. O sabihin natin, mali pa yung kanyang naging ginawa. Yung 12 yun, at tinuruan, ay train ng ating Panginoon. Kasama niya, kasama siya ang punta. Sa pananalangin sa bundok, sa pagpasok sa sinagoga, nakikita nila lahat kung ano yung ginagawa ng Panginoon, paano pagaling ng Panginoon. At ang 12 ito mga kapatid, sa bandang huli, mga ating Panginoon sa ulihin at gagalitin niya na ang kanyang mystery dito sa lupa. Nasaan ang 12? Saan sila napunta? Nung tayo ng ating Panginoon Jesus ay nagsasakbat na ng cross, saan sila naroon? Nung tayo na. Ito po. Ito po yung pinangarap ko na, ito po yung aking binahagi na aside doon sa 12 na naitrin ng ating Panginoon, alam po ba natin na maraming alagad ng Panginoon? Sino po nakakaalam? Kung susugin natin ang aklat ng Lucas, nung siya po ay nagpasugo, hindi po yung 12 ang kanyang pinahayag. Ang pinahayag niya yung 70 at 2. 72. Wala po yung mga alagad doon. At ang sabi ng Panginoon, kumayo kayo. Pumunta kayo sa bayan, sa ibang bayan. Huwag kayong dadala ng lukbutan. Sa anumang pasukin ninyo na bahay, sabihin nyo, peace be with you. Sumaiyo ang kapayapaan. Pwede ba sabihin mo sa kayong katabi, peace be with you? Peace be with you. Sana po may power. Sabihin mo sa kanya, sumaiyo ang kapayapaan. Sumaiyo ang kapayapaan.
Ang sinabi ng ating Panginoon, sinusubo ko kayo ng parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ilalagtulan yung 72 sa mga tupa at papasukin nila ang teritoryo ng mga asong gubat. So, ibig sabihin, magkakayo ng, sabihin natin na, character, yung pupunta nila. Sila, tupa, ang pupunta nila ay mga asong gubat. Pero ang nakakalungkot isipin, maraming Kristiyano, maraming definition. Kadalasan, hindi tupa, nilalagyan nila ng kay sa uli, kaya nagiging tupa. Nadadagdagan ba ng uli ng kay? Kung mga pulinaw. Tuwan-tuwa yung 72. Bumalik sila, naglipot sila sa Panginoon. Nandun sila. Sinunod nila, tumalima sila, tumugon sila sa atas ng Panginoon na sila humayo. At doon sila magbalik na lahat. Tuwan-tuwa sila naglipot sa Panginoon. Sabi nila, Panginoon, pati mga demonyo sumusunod sa iyong pangalan. Tuwan-tuwa ang 12 na ito. At ang sabi ng Panginoon sa kanilang lahat, huwag kayong matuwa dahil sumusunod sa inyo yung mga demonyo. Matuwa kayo dahil ang iyong pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Doon kayo matuwa na ang inyong pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Sabihin mo sa katabi mo, dahil ako'y naniniwala naman na lahat ng tumanggap at tumilala at tumugod sa Panginoon, ang kanilang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, mapalad ka. Palad ka. Register ka na. Sabihin mo, mapalad ka. Palad ka. Register ka na Registered ka na. sa heaven. Kaya pag ang Diyos ay nagpadala ng ayuda, register ka, pwede ka nang pumila. Amen? Marami po ang nagtatampo kapag wala ang kanilang pangalan pag mayroong ayuda. Sabi nila, may pinipili si Kapitan, may pinipili si Treasurer, may pinipili yung ating mga konsilor. Inuuna nila kamag-anak nila. Kung sino malapit sa kanila yun, inuuna. Pero sa ating Panginoon, mga kapatid, lahat kayo ay makakatanggap ng masaganang pagpapahalaga. Sa ayuda, umuwi ang iba, umiyak. Pero pag sa Panginoon, uuwi kayong lahat na may dala. Amen? Hallelujah. Pero hindi po tayo after sa blessing. Sapagkat ang blessing ay nauubos. Ang pagpapala ay nauubos. Doon tayo sa nagbibigay ng pagpapala. Amen. Hindi tayo nakatingin doon sa pagpapala. Bagaman tayo natutuwa na tumatanggap dahil biyaya ng Panginoon. Subalit ang sabi sa Bagsulatan, mga kapatid ko, kahit hindi mo nahanapin yung mga pagpapala, kahit hindi mo nahanapin yung mga iyong pangangailangan, kapag inuna mo ang ating Panginoon, pag mo hanapin ang natakiyan, mga kapatid, yung hindi mo hinahanap na una at inuna mo ang Panginoon, ipagkakaroon sa iyo. Yes. Kapag inuna po natin ang ating Diyos. Ano po ang sabi? Dagdapat, unahin mo muna o hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At narito, lahat ng bagay ay pagkakaloob sa iyo. Ay binulis mga kapatid ko na yung lahat ng bagay. Ano ba yung lahat ng bagay na yun? Ano bang bagay na ibigay sa iyo ng ating Panginoon? Ano po? At lahat po tayo ay hindi binibigo ng ating Panginoon. Ibalik ko po kayo kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon. Ang tunay na layunin ng Diyos, kung siya po'y aalis na. 2 lugar, sinabi niya ito. Sa aklat ng Gawa, 1, 2, 3 pala. Sa aklat ng Mateo, 28,
sa aklat ng Marcos 16. Yung word na ganito. Umayo kayo. Yes. Yun yung alagad ko. At ipangaral nyo ang magandang balita. Amen. Amen. Gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Amen. Ang sumampalataya ay maliligtas. Amen. Subalit ang hindi sa sumampalataya ay parusa. At lalapit ang tanda sa mga magsisampalataya. Gagaling ang mapatungan ng iyong mga kamay. Amen. Gagaling ang mapatungan ng iyong kamay. Yes. Gagaling ang mapatungan. Magpapalayas kayo ng mga demonyo sa aking pangalan.